Ikaw? Nanakit ka pa sa akin? Karapatan kong saktan ka. Kailangan pang pumili ng araw? Panyun, pumunta ka na rito. Ayokong madumihan ang kamay ko. Ikaw. Ikaw. Tumigil ka. Emperador, inanyayahan ni Noble Consort ang Emperatrice sa lychee banquet nang marinig iyon ng Emperatrice. Galit na galit siyang pinagtangkaan akong patayin. Babaeng ahas. Sa iyo, ang puso ko'y masyadong mabait. Dapat hindi ako nagpahinungkod. Kailan pa ako naging mabait sa'yo? Mismong sinabi mong pangit ang Noble Consort pagpasok mo. Malaking kasalanan iyan. Wala akong kasalanan. Siyang una akong sinaktan ng Emperatrice. Emperador, humingi ako ng katarungan. May tao ba dyan? Ang hamak na ito'y walang respeto, walang galang sa mataas at mababa. Ilabas ninyo siya, dalhin sa Shensingsi para parusahan. Bastos. Lin Jiwei, sa mga mata mo. May emperador ka pa ba? Sa aking mga mata, wala kang lugar doon. Wala ka rin sa puso ko. Naiintindihan mo ba ang iyong katayuan? Siyempre, naintindihan ko. Nakuha ko ang trono sa tulong ng aking ina. Hindi sa pagsipsip sa iyo. Ilabas siya ngayon din. Panyong pagod na ako. Alis na tayo. Emperatrice, maawa kayo. Parang ibang tao na siya. Bitawan niyo ako. Lahat kayo, lumabas. Mamamalagi ako sa palasyo ng Emperatrice ngayong gabi. Teka muna, gabi na. Anong masamang plano ba ang ginamit mo? Pinilit mo ang reyna na manirahan kayo sa isang kwarto. Kayang kilatisin ng Reyna ang katotohanan, di na kailangan gumamit ng paraan. Huwag po kayong masyadong magpanggap, Emperador. Ang maruming mukha kong ito ay walang-wala kumpara kay Snow. Kung napakamasunurin mo. Bakit di ka na lang sa iba matulog? Ang babaeng tunangahas humawak sa tauhan ko. Dapat noon pa'y tinapos ko na siya. Lubusin po ninyo ang galit, kamahalan. Kailangan nating magplano para di na makabangon ang reyna. Ikaw bukas ng umaga dalhan mo ng malaking regalo ang Reyna. Reyna, regalo po ito mula sa konsorte. Regalo para sa akin. Patay na siya. Wala na siyang buhay. Bakit nangyari ito? Imposible. Binabalak na naman ni Concubine sirahin si Empress. Huwag mong hawakan. Ingatan niyo ang ebidensya. Dumating na ang emperador. Dumating na si Noble Consort. Empress Jiang, anong ginawa mo? Tumawag ng tauhan. Ayon sa ulat sa emperador, patay na ang biktima. Empress Jiang, ikaw ang pumatay sa kanya. May reklamo ka ba? Dapat sa akin ka na lang nagalit. Ying Chun, magkapatid kaming ni Ying Chun. Empress ang pumatay? Walang duda, galit siya kay Concubine. Kagabi pa niya, pinarusahan si Gi. Emperador, papatayin ng Empress ang inosente? Karapat dapat ba siyang maging ina ng bansa? Mga gwardiya, kulungin si Empress sa Shensingsi. Tumigil kayo. Anong ebidensya niyo laban sa akin? Empress, namatay ang tao sa harap mo kahit gusto kong humingi ng kahabagan, hindi ko magawa. Ako ang magsiyasat ng bangkay. Autopsya. Hindi kaya siya talaga ay walang kasalanan? Hindi ako nagkakamali ng narinig, di ba? Ang reyna mismo ang magpapa-autopsya. Imposible. May masamang balak kaya siya? Mahal na hari, huwag po kayong maniwala sa babaeng itong lasengga. Sige na nga, bigyan kita ng isang pagkakataon na patunayang ikaw ay inosente. Naninigas ang dugo. Umingit ang pilak na karayom, 1 oras na mula nang malason siya, pumasok lang siya sa aking silid ng 30 minuto lamang. Maliwanag na may nagbabaluktot ng katotohanan, ipinapasa nila ang kasalanan sa akin. Reyna, mahirap paniwalaan ang sinasabi mo na kumbinsihin ang lahat.
Pinoprotektahan ka lang niya. Sa pamamagitan ng pagtatago. Laging sinasabi mong magkapatid kayo ni Ying Chun. Eh bakit itong sugat ay umiiral? Ikaw. Paulit-ulit akong itinataranta ng konsorte. Ngayon pumatay siya ng inosente at ipinasa ang sisi sa akin. Nararapat siyang mamatay sa kasalanang ito. Mahal na hari, tigilan mo po. Mahal na hari. Hindi kaya ang nakaraan ay kanyang gawa? Hari, kailangan ninyong magpasya. Hindi ko talaga nakita ang lason pala ng puso ng konsorte. Naghahangad ng pwesto ng reyna? Totoong hindi masukat ang puso ng tao. Nilagay ng konsorte ang reyna sa bitag Gui-po-Gui. 10 pung ang bibig. Mahal na hari. Hala. Mahal na hari, ipatawad ninyo po ako, mahal na hari, ham? Tumigil ka! Ang sarap ng tsa. Lin Jiwei, maalala ko ang bagay na ito. Hindi kita patatagumpayin. Lin Ziwei, di ko alam na naiimbestigahan mo ang ahas. Gaano karaming lihim ang itinatago mo sa akin? Bakit siya dumating? Bakit hindi pumunta ang emperador sa palasyo? Anong ginagawa niya rito sa akin? Kung hindi lang para kay Inang Reyna, hindi ako dito lalapit kailanman. Hindi ba ako kinamumuhian ng emperador? Pangit ang mukha ko at hindi ko kayang tingnan. Bakit ka pa nagpakapagod na pumunta? Lin Ziwei, bukas ang piging ng lychees. Sa ganitong itsura mo. Dinudungisan mo ang mukha ko. Bakit ganito ako kahirap? Di mo ba alam sa puso mo? Parang pinahiya ka nito ng todo. Bukas magpapadala ako ng sugo. Suotin mo ang maskarang ito. Sa harap ng buong kaharian. Huwag mong sirain ang dignidad ko. Ako po nagpapasalamat sa emperador. Mahal na konsorte, inalis mo ang peklat sa mukha ko, pero ang peklat mo ay nananatili. Ano ang dapat kong gawin? May masamang balak ang Noble Consort sa pagtawag sa'yo dito. Meron akong plano. Emperador, tingnan niyo po, ang saya-saya naman nito. Noble Consort, ipinapakita ko ang respeto ko. Talagang mahal na mahal kayo ng emperador. Ganitong karangyaan sa Lychee Festival. Tama ka, isinilang kang perpektong maganda, walang katulad sa kagandahan, walang makakapantay sa harem. Emperador, narito na po kayo, pero wala pa ang reyna. Sa tingin ko takot siyang humarap sa inyo. Ang ningning mo, Noble Consort, pagdating niya mapapahiya lang siya. Maskara ang takip sa pangit niyang mukha, takot lumantad. Binigyan ka pa ng lason, ang ganitong tao dapat magpakamatay na lang. Kawawa naman ang reyna. Emperador, kung papayag kayo, dalhan natin siya ng pagkain. Dumating na ang reyna. Nakabihis ng marangya, ngunit napakapangit pa rin. Hindi makapasok sa mataas na lipunan, ang katulong niyang laging kasama. Ang maitim na marka sa mukha nito, bakit biglang nawala? Emperador, ang lychee na pinadala niyo mula sa malayo para sa akin. Maaari ko bang tikman? Maghandog ng prutas. Ayon sa balita, ang lychee na ito ay nagkakahalaga ng 100,000 tile at dinala sa ilog. Hump, isang lychee lang, marangya ang Noble Consort, walang kwenta ang handog. Ngayong araw iginawad kay Noble Consort ng titulong karangalan at gantimpalang 10,000 tael ng ginto. Pagbati sa inyo, mahal na konsorte! Naway mabuhay kayo ng matagal. Ang ngiti ng konsorte habang naglalakbay walang nakakaalam sa pagdating ng lychee.
Bakit ganito itong Lichi walang tams? Inang Reyna, ang piging ng lychee mula sa emperador ay para lamang sa mahal na konsorte. Bakit ninyo naunang kinain ang mga ito, Inang Reyna? Isang reynang puno ng inggit, hindi nararapat sa inyong katayuan. Ako ang tunay na reyna, siya'y isang konsorte lamang na may pangalang marangal. Walang karapatan sa akin, paano siya makakahigit sa akin? Kagalang-galang ang inang Reyna, ngunit alam ng lahat ang paborito ay ang konsorte. Inang Reyna, baka hindi mabuti sa inyo ang lychee. Dahil sa mahinang pangangatawan, ang labis na pagkain nito ay magdudulot ng lagnat at sasakit ang katawan. 100,000 tile para lang sa ngiti niya. Samantalang nagugutom ang mga kawal. Emperador, ang Inang Reyna'y nagseselos sa konsorte. Siya'y may sirang mukha, lagi nang may maskara. Nararapat ba ito sa isang reyna? Nasaan ang dangal ng ating imperyo? Kung hindi nasugatan ang mukha ko, ano ang gagawin mo? Hari, kung hindi nasira ang mukha ng reyna, nakikiusap ako kung sa akong tatanggap ng 100 palo. Sa halip, hihilingin ko sa hari na gawing reyna ang konsorteng Gui. Hari, gawin ninyong reyna ang konsorteng Gui. Mahal na reyna ako, wala akong hangaring maging reyna. Tanggalin niyo ang maskara. Reyna, kung ayaw mong tanggalin. Hindi na kailangan ako ang tatanggal pa yun. Kanina ko pa napansin na wala ang mantsa sa mukha ng alilang ito. Kung gayon, Minister Jiang tatanggap ka ng 100 palo, hindi ba? Kung takot ka kay Minister Jiang, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Ano ang ikatatakot ko? Natatakot ako na nagpapanggap ka lang. Kapatid, humihingi muna ako ng paumanhin. Ang peklat sa mukha ni Reyna nawala ng atala. Ito ang tunay na napakagandang kariktan. Imposible yon. Ang mukha mo. Mag-ingat po kayo, Kangyang mahal, baka kayo mahulog muli. Nagsisimula pa lang ang magandang palabas. Kinong Jiang, saan kayo pupunta? Ako po ay lasing na masyado ako, nakagawa ako ng pagkakamali sa pagsasalita. Makikiusap po ako sa hari at reyna, patawarin ninyo ako. Ang salita ng hari ay parang ginto, hindi naman siguro si Ginoong Jiang na sirain ang mukha ng hari? Wala po akong kapal na mukhang gawin yon. Mahal na hari, walang ganoong hangarin ng aking ama. At saka, ang reyna, noong nagbalik ang kanyang kagandahan, hindi niya sinabi sa hari hindi ba't ito ay pagkakasala sa pagdaya sa hari. Mahal na hari, naalala ko ang kautusan ninyo kahapon, hindi po ba? Hindi ko kayo binigo, di ba? Ang galing mo talagang mga tuwiran. Ginoong Jiang, dahil sa katandaan mo, aawasin ko ang 100 palo. Hindi mo na ito tatanggapin. Hindi po pwedeng ganon. Ang 100 palong ito, hindi dapat bawasan kahit isa. Kung hindi tayo magpapakita ng halimbawa, mamaya lahat ay mawawalan ng respeto sa emperador. Ikaw, Dumating na ang Reyna Dowager. Tama ang sinabi ng Imperatrice. Ang Imperatrice ay ina ng imperyo. Walang pag-aalinlangan dito. May taong susubok. Sa aking paningin, sino mang maghamon sa monarkiya ay dapat pahirapan. Saklolo po, Emperador. Dadadat Emperador, Maari po ba kayong mahaba? patawarin po ninyo ang aking ama. Aray. Emperatress, may reklamo ka ba? Harapin mo ako eh. Bakit mo kami pinag-iinitan? Hala. May taong ilalabas. Mahal na Emperador, maari po ba ninyo akong patawarin? Nakikiusap po ako sa klolo po. Inang Reyna, Lin Jiwei, panoorin mo. Reyna, nararapat na magkaroon agad ng anak ang emperador. Si Murong Zun ay hindi pa nakakadampi sa orihinal na asawa. Paano siya magkakaroon ng anak? Bigas. Umalis ka muna. May mahalagang pag-uusap kami ng emperador at akin. Aalis na ako.
Inang Reyna, lason niya si Yukino noon. Karapat-dapat ba siyang magkaanak sa trono? Huwag mong kalimutan, Emperador, sa tulong ng angkan yang kaumakyat sa trono. Si Jiang Xuanwo ay anak ng mababang opisyal lang. Emperador, unahin natin ang kapakanan ng kaharian. Inang Reyna, bagamat mababa ang estado ni Xuanwo, marangal ang kanyang ugali. Noong una, kung walang suporta ng Angkan Lin, paano ko magagawang italaga si Lin Ziwei bilang Reyna? Walang makapipilit sa akin. Emperador, dapat mo nang bigyan ng tagapagmana ang Reyna. Emperador, ngayong gabi, ako na ang taalaga sa inyo. Pagpupugay po sa emperador. Nabalitaan po ng inang Reyna na nilagnat ang Reyna. Nais po niyang dalawin kaagad ang Reyna. Ang inyong kamahalan. Gaano katagal ninyo nang hindi napupuntahan ang aking palasyo? Mutya, tumigil po kayo, may utos ang Reyna Ina. Manatili kayo sa palasyo ngayong gabi. Ang hamak na babaeng ito, nilinlang niya ang Reyna Ina para sa kanyang kapakanan. Hindi maaari. Totoong matutulog ang hari sa kanyang palasyo ngayong gabi. Pakalma po ang inyong galit. Kung magkakaroon kayo ng prinsipe bago ang emperatrice ay hindi na magiging hadlang sa inyo. Ang babaeng iyon ay... Panyun, magmadali ka, ayusin mo ang mga regalong bigay ng hari bago pa ito bawiin. Opo, Mutya. Tingnan natin ang sakit na kinukunwari mo. Anong tinitingnan mo? Hanggang ngayon ba? Ikaw ang aking Reyna. Ako ang emperador. Bakit hindi ako dapat tumingin? Bitawan mo ako, anong gagawin mo? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako. Kumalma ka, hindi talaga siya darating, di ba? Amar sa kaarirati, di ba? Banal na hari, maging mahinahon po kayo. Sinabi kong wala ka sa puso ko. Hindi mo ba gusto ang maging kasama ko? Hanggang sa pagmakaawa sa Reyna Dowager. Kaya ngayon ay gagawin ko ang gusto mo. Ang iniisip mo, alam ko na ang plano mo. Ngayon ay magmamahal ng baboy isang baboy. Banal na hari. Kung may kakaibang hilig ka, pumunta ka sa kusina. Maraming baboy doon. Ang galing mong magsalita, Reyna. Ginagawa mo lahat para makuha ako. Gusto mo ng aking pagmamahal? Sige. Kaya ngayon ay gagawin ko ang hiling mo. Emperador Murong. Umalis ka dyan, ha? Aray. Aray! Anong ginawa mo sa akin? Kahit walang silver needles, mapapalamig ko ang init ng emperador. Huwag kang mag-alala. Ilang araw lang na paglilinis ng isip. Simula ngayon, tatanggalin ang iyong pribadong kusina. Hahatiin ang buwan ng allowance mo. Gusto kong makita hanggang kailan ka tatagal. Magagawa mo pa bang maging matatag? Emperador, may emergency. Ano nangyayari? Pagpalain nawa ang emperador, may outbreak ng salot sa Kyoto, mahal na hari. Kahit sa mga yunuko ng palasyo, may nahawa na sa sakit. Emperador, ang pandemyang ito umaabot sa 120,000 ang namatay. Emperador, sa labas ng lungsod, di mabilang ang bilang ng patay. Mahigit kalahating buwan na. Kumakalat ang salot sa kabisera. Mga walang kwenta kayong lahat.
Wala man lang nakaisip ng solusyon. Mga walang silbi talaga. Sa kaalaman ng emperador, sa palagay ko po kailangang solusyonan ang ugat nito. Ang mga veterinaryong ito ang dapat maghanap ng lunas. Tumawag kayo ng manggagamot. Hindi kailangan ng mga doktor. Ilabas ninyo silang lahat at paluin ng 30 beses. Patawarin niyo po kami, patawarin niyo po kami, patawarin niyo po kami. Ito po'y para sa konsorte. Espesyal na ipinadala ng emperador ang bulsang ito na may pabango pananggalang sa salot. Ganito po ang sabi niyo ngayong laganap ang sakit sa labas. Kahit mahawa ang Reyna dahil sa kapabayaan, normal lang yun, di ba? Opo, naiintindihan ko na. Magpapadala ako ng tauhan sa palasyo ng Reyna agad. Ano pong pinagkakaabalahan nyo dito? Libo-libo na raw ang namamatay isang buwan nang di dinalaw ng emperador. Dapat po kayong mag-alala. Huwag niyo nang banggitin ang emperador, ngunit bilang manggagamot ang pinakamahalaga ngayon ang humanap ng lunas sa salot. Nakausap ko na ang Reyna kulang sa tauhan ang konsorte ngayon, kaya dinala ko ang ilang alila. Puntahan niyo na agad ang Reyna. Pinadalhan mo ang Reyna nang may sakit na babae mula sa epidemya? Ano ba ang iniisip mo? Nagdududa ka sa konsorte? Kahit wala pang sinasabi ang Reyna, ang lakas ng loob mong magmalaki. Sana ay maparusahan ka. Kitang-kita ang sadyang. Pagtupad sa kagustuhan ng konsorte ay naunawaan ko. Natanggap ko na ang tao. Umalis ka na. Kapag ang hamak ay may kapangyarihan, Reyna, huwag kayong pumunta, baka mahawa kayo. Magbangon muna kayo. May paraan ako para iligtas ka, nangangailangan lang ng pagsubok. Nais mo ba ito? O, nais ko. Susubukan ko ang gamot para sa Reyna. Ipaalam ko sa Reyna na ipadala na ang tao, pero napansin kong nagluluto ng gamot ang Reyna at nagsasaliksik para sa lunas. Sa kanyang kakakayahan, panaginip lang ito. Panggigilit lang sa emperador ang tunay niyang pakay. Ang hamat ay mapagmataas. Hindi ko hahayaan siyang manalo. Dumating ang emperador. Emperador, sa wakas dumating ka na rin. Nangungulila ako ng sumasakit ang dibdib ko. Kung hindi ka naniniwala, hawakan mo. Kamakailan lang, abala ako sa paggagamot ng salot. Naging malamig nga ako sa'yo. Huwag kang lalabas sandali. Manatili ka sa palasyo. Narinig ko, ang Reyna raw kamakailan ay gumagawa raw ng gamot din sa salot at sinubukan pa sa may sakit na babae. Totoo ba ito? Hindi ako magsisinungaling sa emperador. Kung napagaling niya ang peklat, baka kaya nga niyang lunasan ang salot. Gusto ko rin makita kung talagang kaya niyang gumawa nito. Tayo na tingnan natin ang kanilang ginagawa. Emperador, huwag kayong papasok, baka nahawa na rin ang Reyna. Kalokohan talaga ito. Poong mahal na hari, aking nagawa ang lunas para sa salot. Walang oras na masasayang, kailangan ng magamot. Mamaya na po, poong mahal na hari, pakiusap, sagipin ninyo ang bayan. Tunay bang ikaw ang gumawa nito? Dati akong nagkasakit ng salot, ngunit iniligtas ako ng Reyna. Utang na loob ko po ito habang buhay. Para siyang nagbagong tao. Dapat kang magpahinga ng husto. Reyna, Reyna. Reyna. Di ba't malakas ang pangangatawan ng Reyna? 3 araw nang hindi natutulog ang Reyna para humanap ng lunas.
Pinadala pa ng konsorte ang may sakit na alila dito. Lubos na nagsumikap ang Reyna hanggang siya'y himatayin. Nawalan ng malay ang Reyna, hindi makainom ng gamot. Ano ang dapat nating gawin? Lin Ziwei, bakit ka nagbago ng ganito? Ipapaalam ko po sa emperador. Pagbibigay alam sa emperador, may kaguluhan sa labas ng lungsod. Ang mga taong may sakit ay nagtatangkang pumasok sa kabisera. Dalhin ang reseta sa Royal Hospital at utusan silang gamutin ang mga tao ng mabilis. Opo. Ikaw ang alalay na dala ng Reyna. Tatanungin kita, saan natuto ang Reyna? Kanino siya nag-aral ng medisina? Marahil ay hindi alam ng emperador, ang Reyna ay madalas hindi makatulog at nag-aral ng medisina. Gamit ang kaalamang ito, nakahanap siya ng lunas sa salot. Nag-isip ba ako ng masyado? Iba talaga siya. Umalis ka na. Opo. Emperador, bakit nandito pa kayo? Ito ang aking palasyo. Nasa ang bahagi man ako, kailangan ba ng pahintulot mo? Pumunta na po kayo sa konsorte. Pagod na ako. Ang bait mo at maunawain. Sige, kung gayon, sa konsorte na ako matutulog. Sasamahan ko kayo. Emperador, ano ang ibig sabihin nito? Hari, ano po ang ginagawa ninyo? Ako po ay may sakit pa rin. Hindi bagay na maglingkod sa inyo. Lin Ziwei, lalong tumataas ang pagkagusto ko sa iyo. Abala kayong hari sa paglaban sa epidemya. Maaari bang maglagay ako ng 2 karayom? Panlabas na pagpapanggap lang. Ang iyong ugali ay naghahanap ng atensyon ko. Nasa loob ang Harit Reyna. Anong pakay mo dito? Hari, nagkakasakit po ang konsorte. Pakisuyong dalawin ninyo siya. Si Yukino ay mabait at maunawain. Mas mabuti pa siya kaysa sayo. Kahit magwala ka man, hindi kita papansinin. Huwag ka sanang pumunta. Butit patay na ang dati niyang amo. Nakakaiyak sanang makita niya ito. Bakit hanggang ngayon? Masakit pa rin ang puso ko. Yukino, ayos ka lang ba? Emperador, hirap ako sa kalusugan kaya di makapagpugay. Nako naman. Bakit ka naman ganyan manamit? Ano sabi ng manggagamot? Ayos lang po ako. Subalit, Reyna, kailan kayo natutong magsanggaling? Baka totoong inaalihan kayo ng demonyo kaya nagbago ugali. Talaga bang inatake siya ng masamang espiritu? Kaya nga nagbago ang ugali niya? Madalas hindi makatulog ang Reyna sa hating gabi, nagsimula siyang mag-aral ng medisina kaya naayos niya ang peklat sa muka. Ang chismis ng mga tao, paano natin paniniwalaan yan? Mahal na hari, baka nasa puso mo pa ang Reyna, kaya hindi ka na pumupunta sa akin. Ang nararamdaman mo para sa akin. Paano siya makakatalo? Binigyan ko na siya ng trono bilang reyna. Kahit ganun ay ginawa ko na. Lahat ng kabutihan at katapatan ay naipakita ko. Kung gayon mahal na hari mamayang gabi, sana kayo'y manatili sa aking palasyo. Ang babaeng may sakit. Talaga bang si Yukino ang nagutos na ipadala siya dito? May mga tungkulin pa akong dapat asikasuhin. Mauna na ako. Mahal na hari. Reyna, ginawa ko po ang iniutos ninyo, sinabi ko sa mahal na hari, at binanggit ko rin ang alila ng konsorte. Mabuti naman. Kahit hindi maniwala ang hari, may isip-isip pa rin niya ito.
Dapat turuan ng leksyon ng konsorte. Reyna, Mahal na Panginoon, ito ang iniutos ng Inang Reyna na ipainom sa inyo. Umalis ka na. Opo. Lin Jiwei, ito ang bunga ng pagpapahirap mo sa akin. Oh, mahal na lupain. Hindi ba't nasa palasyo ka ng konseha? Masyado akong naging mahigpit. Ngunit noong ako'y isang prinsipe pa lamang si Yukino, ang nagligtas ng buhay ko. Alam ko, Ano ang sinasabi mo? Sinasabi mong kagabi nasa palasyo ng Reyna ang hari. Ang hamak na babaeng ito naghahangad maglihi sa pabor ng hari. Buong palasyo'y nagpapasalamat sa Reyna. Sinasabi ng lahat na kayo raw nagsugo ng alila dahil sa selos upang saktan ang Reyna. Xiaoyue, sumama ka sa akin. Dalawin natin ang Reyna. mabuti naman na panatili ang aking karangalan. Reyna, halika rito, ayusin mo ang aking suot. Nais mo ba akong sakalin? Mahal na Reyna, kataas-taas ang emperador na parito ako upang humingi ng tawad sa inyo. Mahal na Reyna, pagkalooban ninyo ng kapatawaran, ang aking katulong na si Xiaoyue. Hindi mo na ba napigilan ang sarili? Gagamitin mong panangga ang iyong katulong? Xueno, ano ba ang ginagawa mo? Tumayo ka agad. Kataas-taas ang emperador, nagkasala ako sa inyo. Kataas-taas ang emperador, muntik ko ng ikamatay ang mahal na Reyna. Mahal na Reyna, kung hindi ninyo ako patatawarin, wala na akong ibang gagawin, kundi ang manatiling nakaluhod magpakailanman. Reyna, Ang opinyon ng konsorte, sinasisi mo ba ako? Alam kong ayaw sa akin ng Emperatrice, ngunit paano ko malalaman iyon? Diyos ko, yung katulong ay may sakit pala. Kaya napadpad siya sa palasyo ng hindi sinasadya. Talagang inosente ako. Inang Emperatrice, pakiusap, huwag ninyo akong parusahan. Xuenwo, naniniwala akong hindi mo sinasadya. Malamang sa pagkakamali ng mga tauhan, bibigyan ko sila ng matinding parusa. Ang ibal na hari, alam ko po, ang Emperatrice ay palaging mapagpatawad. Hindi niya ako pagbibintangan. Ang seremonya ng tiya, kahit patay kayang gawin yan. Ang kapatid ng konsorte ay nasa chismis. Para patunayang walang kasalanan, ipadala natin si Xiaoyue sa hukuman at pahirapan ng husto. Walang makakatiis dyan. Mabubuko rin natin ang tunay na mastermind. Mga gwardya, ikulong si Xiaoyue sa piitan. Atakin ninyo siya. Mahal na hari, pakiusap, maging maawain po kayo. Siya ay aking pinakamalapit na katulong. Kung bigla siyang ipapasok sa korte ng parusa, ano kaya iisipin ng iba tungkol sa akin? Mahal na hari. Mahal na hari, tiyak ang kapatid ng konsorte ay nadaya ng hamak na katulong na ito at nagmakaawa para sa kanya. Mahal na hari, pakitaan siya ng mabigat. Dalhin nyo siya. Consort Suero, saklolo po, tulungan ninyo ako. Consort Suero. Mahal na hari. Ang nagsasamantala sa kapwa, sa sarili babalik.
Kung hindi ka parurusahan ng langit, ako ang gagawa nito. Paano nihatid ang konsorte? Konsorte, mag-ingat po kayo. Nalutas ng Reyna ang krisis ng hari. Marami siyang natanggap na kayamanan at alahas. Ang pinakapaborito ngayon ay hindi na ang konsorte. Nabalita ang lahat ng katulong niya ay ipinadala na sa korte ng parusa. Ano ba yung kalokohan mong sinasabi? Ang ingay-ingay mo, wala ka bang pagmamahal sa buhay? Huwag po kayong mag-alala, mahal na ginang. Narinig ko lang po ang chismis sa palasyo, kaya napadaldal ako ng konti. Patawarin niyo po ako, mahal na ginang. Mukhang hindi na natin mapapanatili si Xiao Yue. Mahal na ginang. Nabalita ang namatay si Xiao Yue sa bilangguan. Nahabag ang konsorte sa kanya, takot kayang may koneksyon sila? Ipapaalam ko sa kanya. Habang nandito ako, hindi siya makakapagpalabas, babang nila lang. Dumating na ang Empress Dowager. Tumayo na kayong lahat. Empress, ang iyong paggamot sa salot ay tunay na kahanga-hanga. Nahori sa harem na ito, ang pag-inak ng prinsip ang pinakamahalaga. Ipinagkakaloob ko ang hewan incense sa iyo. Naiintindihan mo ba ang layunin ng Empress Dowager? Ngunit hindi dumadalaw ang emperador. Paano ako mag-isa? Huwag mong alalahanin iyan. Tanggapin mo lang ang ipinagkaloob ko. Pumili ng plaka, Emperador. Bakit Empress ang lahat ng plaka? Bilang pinuno ng 6 na palasyo, dapat mas madalas bisitahin ng emperador ang Empress. Inang Reyna, paano ito magagawa? Huwag kang sumuway. Anak ko, isipin ang kapakanan ng imperyo. Kasama ang Empress, magkaanak ka agad upang manatiling matatag ang imperyo. Yon ang pinakamahalaga. Bakit wala akong... Pagsisisi kay Yukino. Mas lalo pang sumasaya ang puso ko kay Lin Jiwei. Buti na lang at hindi ko itinapon, nandito na talaga ang emperador ngayong gabi. Mukhang may problema ang emperador. Dahil ba sa emperatrice? Noong una ka pa, sa harap ko, hindi ka naging bastos. Baka may malaman siya. May lakas ka bang lasunin ako? Nakatayo sa labas ang mga tauhan ni Emperatrice Dowager. Emperador, magpanggap tayong dalawa. Gusto mong magpanggap kasama ako. Paano tayo magpapanggap? Magaling naman siyang humalik. Emperador, umalis na ang mga tauhan ni Emperatrice Dowager. Pakawalan mo na ako. Lin Jiwei, anong ginawa mo sa akin? Para maprotektahan ang aking dignidad, ito lang ang paraan. Hinding-hindi kita sasaktan. Gisingin ninyo ako. Nais kong maligo sa malamig na tubig. Ikaw at ako. Nako, malala. Siguro epekto ng pampagana. Ano ba tong sinasabi ko? Haring, okay pa po ba kayo? Hindi naman seryoso ang hari, di ba? Ikaw ang aking reyna. Bakit hindi pwede? Unang beses ko pa lang. Lin Jiwei, ito ay dahil sa sarili mong pagkukusa. Ang inyong kamahalan. Nagkakasakit po ang konsehong Guifei nais niyang makipagkita agad sa inyo.
Mangyaring magpahinga na kayo, ako'y dadalawin si Yukino. Tiyak dahil sa pampasigla. Bakit ganito kalungkot ang pakiramdam ko? Kinang, kasalanan ko ang lahat. Ako'y nangahas magpasya ng mag-isa, nakadagdag ako sa inyong paghihirap. Bilang Reyna, nararapat kong dalawin siya. Hindi ninyo kailangan puntahan siya. Nais kong malaman kung ano talaga ang balak niya. Ang inyong kamahalan. Nagdadalang tao na po ako ng prinsipe. Guifei, nagpapasalamat ako sa iyo, masuwerteng ligtas ang prinsipe. Ano yung inyong kamahalan? Nakarating na ba kayo sa palasyo ng Reyna? Dumating na ang Reyna. Dahil nagdadalang tao ako, hindi ako makapagbigay galang sa Reyna. Maaari ba ninyo akong patawarin? Pagbati, mahal na hari. Ang kapatid ng konsorte ay nagdiriwang ng kagalakan. May dala akong espesyal na handog bilang pagbati. Kakakumpisal lamang ng maraming gantimpala. Maliit lamang ang aking buhay, mahina ang kapalaran ko. Baka hindi ko kayanin. Natatakot ako sa paninibugho ng iba. Natatakot akong mapagbuntunan. Wala pong katotohanan yan. Isang simpleng alay panalangin lamang ito. Tagapanggamot, suriin ninyo po ang mga handog mula sa iba't ibang konsorte noong nakaraan kung may anumang kahina-hinala upang maiwasan ang mga suliranin. Gagawin po. Mahal na konsorte, magpahinga kayong mabuti para sa sanggol. Babalik ako bukas upang dalawin kayo. Kahanga-hanga po ang inyong ginawa. Nakatuon ang puso ng emperador sa inyo. Diretso na po siyang nagbalik sa palasyo. Reyna siya'y isang natalo kong kaaway lamang. Di kaya, totoo bang sinapian siya ng multo? Masamang pangitain ito. Hindi po ganoon. Pupunta muna ang alila sa obserbatoryo. Mahal na hari. Nagdadalang tao. Bakit ka pumunta rito? Naisis kitang makita, mahal na hari. May ulat ako sa inyong kamahalan. Hinihingi ni Ministro Jiang ng Qintianjian ang audience. Qintianjian. Ano ang dahilan ng bigla niyang pagpunta rito? Tiyak masayang pangitain mula sa langit. Dapat kayong makipagkita, mahal na hari. Ipagbigay alam Qintianjian. Opo. Tawagin ang Qintianjian. Ulat ako sa inyong kamahalan. Nagmasid ako ng mga bituin kagabi, nakita kong naghiwalay ang Ziwei Star, palatandaan ito ng malaking kapahamakan sa palasyo. Panghas na hamunin ang Reyna. Mahal na hari, pakitahan po ninyo. Parang ibang tao na ang Reyna, may masamang espiritong sumanib sa kanya, malapit nang may madanas ng karahasan sa loob ng palasyo, maaapektuhan pa ang kaharian natin. Huwag kang magbintang! Hindi ko palalampasin ang paninirang puri sa Reyna. Lumabas ka! Kung hindi, pupugutan kita. Layas! Mahal na hari, pakitahan po ninyo. Mahal na hari, nakasalalay ang kapalaran ng kaharian. Hindi natin ito mapapabayaan, kung hindi, pansamantalang ihiwalay ang Reyna upang ang sanggol sa aking sinapupunan ay hindi madamay sa gulo. Isang ordinaryong astrologo lang siya. Umuwi ka muna. Ako mismo ang magpapasya sa bagay na ito. Reyna, tingnan natin kung gaano pa katatag ang trono mong pinagmamalaki. Don't be sad, lady. You and the emperor will have children. What do I have to be sad about? He and I are just... It must be because of the aphrodisiac. He is the emperor. There are 3,000 concubines. How much sincerity does he have for me? Lady, the imperial concubine has arrived. Greetings, Empress. I am pregnant, so I will refrain from greeting you. Everyone, please rise. Imperial concubine, this pregnancy is precious. Please be careful not to fall. Ruhua,
Place the Persian wool rug bestowed by the Emperor. Yes, lady. The imperial concubine is so lucky to become pregnant so quickly, the emperor's first child since his reign. Indeed, it is very precious. Failure is not an option. Empress, why did you push me? Reyna, bakit mo ako itinulak? Ayos ka lang ba, ate? Pakitaan mo ako agad. Huwag kang lalapit sa akin. Yukino, Emperador, Yukino, ayos ka lang ba? tulungan ninyo ako. Dinudustaan mo ba ako, konsorte? Bakit mo sinabi na iginawa mo siya, konsorte? Mga kagalang-galang, nakita niyo bang ako ang humawak sa konsorte? Malayo ang aking kinatayuan kaya di ko nakita ng maayos. Ganon din ang aking nasaksihan. Emperador, kanina pa ako nahihilo. Baka tulad ng sinabi ng astrologo, sinaliban ng masamang espiritu ang Reyna. Kung gayon, ang sanggol sa aking sinapupunan. Huwag mong sabihin ang ganito. Tiyak na ligtas ang prinsipe. Pong Emperador, maaari po bang ilagay ang konsorte sa palasyo sa labas upang magpagaling? Sa ganitong paraan, maiiwasan ang anumang gulo. Chuenyang, paano ko kayang palayasin ka? Reyna, ikaw. Ang inyong kamahalan, magsagawa po tayo ng panalangin sa templo para sa bayan. Ito ang magpapatunay na hindi po kayo masama at mapapatigil ang mga chismis. Emperador, nabanggit ko nang ako'y nag-aral ng medisina. Nakalimutan na ba ninyo? Kung ako'y masama nga, bakit ako mag-aaral ng lunas? Upang iligtas ang inyong mga buhay. Tama, kung wala ang Reyna, lahat tayo'y may sakit na. Totoo yan. Paano naging masama ito? Siya ang pinakamahusay na manggagamot. Mabuhay ang Reyna. Mabuhay ang Reyna. Mabuhay. Mabuhay ng walang hanggan. Consort, nagmumungkahi ka bang ako'y manira sa iyo? Isinasaalang-alang ko ang iyong pagdadalang tao. Bumalik ka sa iyong silid at magmuni-muni. Isulat mo ang mga banal na kasulatan 100 beses. Pong Emperador, Dalawin ko kayo sa oras na may panahon kayo. May tao ba rito? Ihatid ang konsorte sa kanyang palasyo. nakakagalit talaga. Hating gabi na, tinawag niya ako. Ano ba ang ibig sabihin nito? Mahal na hari, hating gabi na po. Alis na po ako. Sinabi ko bang umalis ka? Gusto mo bang ako ang pumatay ng apoy? Kailangan kong sabihin, nakuha mo talaga ang atensyon ko. Ngunit iba ang relasyon ko kay Yukino. At buntis siya ngayon. Mas mabuting manahimik ka na lang. Huwag kang mag-isip ng kalokohan. Kung sasabihin kong hindi ako pumatay sa konsorte, paniniwalaan mo ba ako? Opo ako. Aalis na ako. Lin Siwei, lalo kitang hindi maintindihan. Anong nangyari? Nagmadaling... Bumalik si Meixiang sa palasyo para magtrabaho. Nakita ni Ruhuwang na may daladalang damit na may dugo galing sa silid ng konsorte. Imposible, nagpapanggap na buntis ang konsorte? Para lang sa pag-aagawa ng atensyon? Tama ka dyan! Hurry! Ipapaalam natin sa emperador. Mabibigo na ang konsorte. Huwag magpanik. Espesyal ang relasyon namin ni Yukino. Manahimik ka na lang. Huwag ka nang mag-overthink. Magiging masaya ito. Naka-house arrest siya ngayon. Tiyak na may konsensya siya. Labis ang kanyang takot. Nagbabalak siyang lokohin ako. Kasama ng emperador ang Reyna ngayong gabi. Kahit nagdadalang tao ako sa kanya, hindi man lang siya dumalaw. Poong Reyna, kapag lumipas ang panahon, malalantad ang pekeng pagbubuntis mo. Ang prioridad ngayon ay humanap tayo ng paraan para isisi sa Reyna ang pagkalaglag. Bihira siyang lumabas, kaya walang pagkakataon. Poong Reyna,
Huwag nating kalimutan, malapit na ang Mid-Autumn Banquet. Tiyak na dadalo ang reyna. Marami pa tayong pagkakataon. Tama ka. Reyna, ang trono mo ay malapit na haging akin. Handa na ba kayo? Ang selebrasyon ng buwan ng Taglagas ngayong gabi. Parang lahat kayo'y napakakipot. Maging komportable lamang kayo. Halina't magsimula. Huli po ang inyong nakababatang kapatid paumanhin, aking mahal na haring kapatid. Ito ba ang prinsipeng pinakamakisig at marangal sa Kyoto? Siya ba si Prinsipe Xiang Guanjin? Tunay ngang kahanga-hanga ang kanyang hitsura. Inang Reyna, kilala ninyo si Prinsipe Jin mula pa sa pagkabata. Matagal siyang naglakbay bago nakabalik sa palasyo. Kaya pala pamilyar ang kanyang mukha. Mahal na hari, ako'y mag-aalay ng serbesa sa inyo para sa inyong masaganang kapalaran. Inang Reyna, ako naman po'y nais ding mag-alay ng inumin. Inang Reyna, hindi naman siguro kayo'y magtatanggol sa dignidad kong ito. Kung mag-aalay ka ng serbesa sa akin, syempre ay tatanggapin ko. Heart. Masakit ang tiyan ko. Mahal na hari, Xuenuo, anong nangyari? Inang Reyna, bakit ayaw mo akong palayan? Reyna, bakit ninyo patuloy na binabantaan ang konsorting mahal? Nagdadalang tao po ako sa anak ng emperador. Napakalupit ninyo po, emperador. Ang babaeng ito ay hindi karapat-dapat maging reyna. Iligtas ninyo ang aking anak. Huwag kayong mag-aalala, tumawag ng manggagamot agad. Hindi naman siya buntis. Bakit ganito ang nangyari? May saffron powder sa gilid ng baso. Ito ang dahilan ng paghina ng konsorte. Malamang hindi na siya makakaligtas. Lumabas ka! Opo. Reyna, bakit kayo napakalupit? Kahit ang sanggol sa aking sinapupunan na wala pang anyo, ayaw ninyong patawarin? Emperador, ang lason sa inyong puso ay hindi angkop sa inang reyna. Ano ang paliwanag ninyo? Emperador, hindi ko linaleson ng konsorte. Kung gusto kong gumamit ng lason, gamit ko sana ang yelo. Ang dugong ito, may kakaiba. Emperador, mag-utos na kayo upang bitayin ang demonyong ito. Reyna Demonya, nagkasala ka ng malubhang krimen laban sa langit. Ngayon, hihingi ka pa ba ng kapatawaran? Emperador, hindi totoo ang buntis na sinasabi ng konsorte. Emperador, imposibleng magsinungaling ako sa pagbubuntis. Nakita mo mismo kanina. Ako, ang anak ko. Ito na ba ang paliwanag mo? Sa lahat ng mga araw na ito, nagkunwari kang mabait at dalisay. Pinatay mo si Yukino. Huwag mo nang magpadalos-dalos, Emperador. Magsalita tayo ayon sa katotohanan. Kung talagang buntis siya, bakit hindi siya nagkaproblema nung kumain ng malamig na pagkain kanina? At bigla na lang sumama ang pakiramdam pagkatapos niyang maglimos ng alak. Ikaw ang naglagay ng lason sa kanyang baso, kaya nasira ang sanggol ng konsorte. Ministrong Chang siya mismo ang naglimos ng alak sa akin. Kailan ko napahiran ng lason ng baso? Mahabag po kayo, Emperador. Si Panyo na kasama ng reyna, tumanggap siya ng suhol kay Shuang Chan. Inutusan niya akong manipulahan ang kopa ng Konsehong Gui. Ang inyong kamahalan, iligtas ninyo ang buhay ko. Nagsisinungaling ka, hindi tayo nagkita kailanman. May espesyal na selyong pilak na pagmamay-ari ng reyna. Patunay na ito ay totoo. Hindi ka karapat-dapat maging reyna ko. Mga gwardiya, ibaba ang kriminal na si Lin Jiwei Sa antas ng karaniwang mamamayan. at ikulong sa malamig na palasyo. Sandali lamang. May paraan akong patunayan na hindi talaga buntis ang konseho.
ang inyong kamahalan. Kakamatay lang ng anak ko ngayon, ako'y inaapi pa. Napakalaking kahihiyan itong... Kung ipagdududa ninyo ako, mabuti pang mamatay na lamang. Shwenay, anong ginagawa mo? Paano ko magagawa na pagdudahan pa kita? Inosente ako? Manahimik Ang mga pagkakamali ng konseho bilang reyna, responsibilidad mong panagutan. Mga tauhan, Ang inyong kamahalan. Mahal na hari. Mangyaring makinig sandali. Hari, hindi naman nagmamakaawa kayo para sa reyna. Alam kong magkasama kayo mula pa sa inyong kabataan, ngunit malinaw ang ebidensya. Mahal na hari, ipagtatanggol pa rin ba ninyo siya? Mabutit na alala mo, Minister Jiang. Mahal na hari, sa palagay ko ay dapat tingnan muli ang pulso ninyo. Isinama ko ang retiradong manggagamot na si Ye. Mahal na hari, hindi pa rin kayo nagtitiwala sa akin. Ako, Bakit hinahadlangan ng Consort Lin ito ng paulit-ulit? ipatawag si Dr. Ye. Harapin ang hari. Magmadali. Suriin ang Consort Lin. Tiyakin ang kaligtasan ng prinsipe. Papaumanhin, mahal na hari. Hindi buntis ang Consort Lin. Ano? Consort Lin, nagtaksil ka sa emperador. Dapat parusahan ang buong angkan. Peke ang pagbubuntis para sa pabor? Kay lakas ng loob mo. Akala mo kung sino ka sa amin, peke palang lahat. Mahal na emperador, patawarin ninyo ang inyong konsorte. Siya ay nagkamali lamang sandali. mahal na emperador. Alang-alang sa ating nakaraan, habagan ninyo siya. Patawad po sa pagkakataong ito lamang. Konsorte. Hanggang saan ka nagtago ng mga lihim mula sa akin? Mahal na emperador. Ako, nais ko lamang ng mas maraming pagmamahal mula sa inyo. Mahal na emperador. Pagmamahal. Binigyan kita ng aking pagmamahal. Hindi pa rin ba sapat yun? Paulit-ulit mong pinagtangkaan ang Emperatrice. Talagang meron kang pusong ahas. Mahal na emperador, ang lahat ng aking sinabi ay totoo. Mahal na emperador. Eh ganda ng muka. Ngunit kay laso ng puso. Isang puso. Ako'y labis na. Naghinanakit sa'yo. Emperador, pahintulutang manatili ako sa inyong tabi, kahit bilang isang katulong. Lumayo ka! Ngunit ang lason ay kumilos na. Yukino. Emperador ako. Hinding-hindi ko ikinamamatay ang paglipat ng uod para sa'yo. Yukino. Bakit bigla na lang sumasakit ang puso ko? Hindi ko na mapigilan ang galit ko para sa'yo. Binabalang kita mula sa Gifei tungong Rufei. Masyado pa nga siyang pinagbigyan. Alam mo bang napakahalaga niya sa emperador? Ang pakikitungo sa akin ng emperador ay pakitang tao lang. Panyon. Huwag nating kalimutang magpasalamat kay Prinsipe Jin. Prinsipe Jin mas maalaga siya sa'yo kaysa emperador. Kung pwede kang mamili, dapat si Prinsipe Jin ang pinili mo. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Kung kumalat yan, paano kung marinig ng iba? Emperador, ngayong gabi, sa aking silid po kayo matulog. May kailangan pa akong gawin. Mauna na ako. Nung dati, hindi naman siya ganyan. Siguradong dahil kay Lin Jiwei. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Binibining konsorte. May balita mula sa palasyo ng Emperatrice. Mukhang may hindi pa natatapos na pagmamahal ang Emperatrice kay Prinsipe Jin. Mainam na pagkakataon ito para sa atin.
Bantayan ninyong mabuti siya. Kapag magkasama na ang Emperatrice at Hari, kahit itapon ko sila sa ilog Huanghe, hindi mawawala ang kasiraang ito. Tunay na nakakagiliw ang paningin. Mas mabuti pa kaysa kay Murong Zun. Bakit kaya hindi siya pinili ng orihinal na bida? Ako po'y humaharap sa kagalang-galang na Emperatrice. Huwag kang mag-alala sa mga formalidad. Maupo ka na. Kung hindi sa tulong ng hari noon, hindi ako makakapag-usap sa iyo sa araw na ito. Ako'y nangako, ipagtatanggahan kita habang buhay. Jiwei, sa totoo lang, ikaw ang laman ng puso ko. Na yung pagmamahal ni Princess Jin sa Emperatrice ay talagang natatangi. Ang inyong kamahalan, piliin ninyo ng maingat ang inyong mga salita. Lahat iyon ay mga bagay na nakaraan na. Ako ngayon ay reyna na. Kung ito ay makakalat, hindi maganda para sa atin. Ako ay lumampas na sa hangganan. Jiwei. Noong panahong iyon, kung ikaw ay ako ang pinili mo, mas masaya sana tayo kaysa ngayon. Ang inyong kamahalan ay lasing na kung sariling kaligayahan lang ang iyong iniisip. Hindi ba ito ikahihiya ng mga ninuno at magulang? Ang inyong kamahalan ay hindi dapat magpakalulong sa aliw. Ano ang ginagawa ninyo? Reyna, ano ba talaga ang ginagawa ninyo? Prinsipe Jin, nais mo ba talagang mawala ang iyong ulo? Emperador, nais ko lamang magpakita ng pasasalamat sa kanya. Tumahimik ka. Reyna, hindi ko inakalang iimbita ninyo ang prinsipe ng pribado. Hindi ba alam ninyong dapat iwasan ito? O baka naman sa iyong puso ay mas mahalaga ang prinsipe kaysa emperador? Yukihime, mukhang may mga bagay ka pang hindi natututunan. Ang tamang pag-uugali sa palasyo. Hindi ko kailanman kalilimutan ang mga turo ni Reyna. Subalit kanina nang makita kong kayong dalawa ay magkasalong nag-uusap dito. Nais kong maiwasan ang anumang pagdududa. Kaya ko kayo pinagsabihan ng mahinahon. Malinis ang konsensya ko, walang katatakutan. Emperatrice, ikaw sa mga pangyayari ngayong araw ay may dapat ipaliwanag sa akin. Emperador, maraming bagay ang hindi mo pa na ipapaliwanag sa akin. Kung wala nang iba, ako muna'y aalis na. Prinsipe Jin, may mga bagay na mas mabuti na huwag ng pag-isipan pa. Bumaba ka na. Kapatid na prinsipe, paalam na po. Lin Jiwei, nasa puso mo ba? Ang Prinsipe Jing lamang? Piaxia, pakawalan mo ako. Bakit mo ako pinagkakawatang-watangan? Nagkagusto ka na ba kay Prinsipe Jin? Bakit mo nagselos ang Piaxia? Hindi ako nagseselos. Bilang reyna ko, dapat kang maging maingat. Huwag mong sirain ang dignidad ng palasyo. Walang susunod na pagkakataon. Hindi ko ito palalampasin. Ito'y ipinag-utos ng Reyna Dowager na gawin para sa Bayaxia. Aalis na po ako. Hindi nyo alam, no? Nakita kong niyakap ni Prinsipe Jin ang Reyna. Namula ang mukha ng Biaxi at napakagalit niya. Totoo ba yan? Anong ginawa ng Biaxia? Ang Reyna'y niyakap ng iba, natural lang magalit ang Biaxia. Marami ang nakakita nangyari. Nakita ko po ang reyna. Ano ang nangyari sa kanila? Kumakalat ang chismis sa palasyo na may relasyon kayo ni Prinsipe Jin. Kahapon nandoon din si mahal na Reyna Yukino. Hindi siya walang kinalaman sa usaping ito. Ano kaya ang dapat kong gawin?
Kahit may 100 bibig ako, hindi ko maipapaliwanag ito. Huwag mag-alala. Manatili tayong tahimik. Walang hiya kang alipin! Walang hiya kang Nangahas kang sumalpok sa mahal na Reyna. Mahal na Reyna, tulungan ninyo po ang buhay ko. Baguhan po ako rito. Hindi ko po alam ang mga patakaran. Nakasakit po ako sa mahal na Reyna. Huwag mo nang isipin yon. Bumaba ka na. Panyon, balik na tayo upang magpalit ng damit. Panyon. Panyon. Ang emiyaw ng Prinsipe Jin. Ang Xingtan Hamilton. Ngayon ay may narinig ako. Tungkol po ito sa Reyna at sa Prinsipe. May nangyari po ba sa kanila? Sabihin mo, matagal na po silang may lihim na relasyon. Hindi po ba kayo nagduda? Tumigil ka. Anong nangyayari? Bakit ka nagmamadali? Magsalita ka. Dumaan po ako sa palasyo ng Reyna. May narinig ako. Galing sa loob ang tunog. Ano ang narinig mo? Mga ingay ng kaligayahan ng lalaki at babae. Ay, sa panahong ito, baka may hindi pagkakaunawaan. Ang inyong kamahalan, ang Reyna ay kasalukuyang Kayong mapangahas. Naparito ang inyong kamahalan upang dalawin ang Reyna. Ano ang karapatan mong hadlangan ito? May tao ba dyan? Buksan ang pinto. Opo. Yukinohi, mukhang hindi ka pa natututo. Paano ka nakapasok sa aking silid nang walang paalam? Hindi ko magagawa yon. Ngayon, tinang mawati na Reyna pa'y nakatulog na. Hinding-hindi. May tao bang nagtatago sa palasyo? Ang kapal ng mukha mo, panggahas kang manlait sa akin. Mahal na Reyna, huwag kayong magpanik. Kung papasok ang emperador at iimbestigahan, mapapatunayan ang iyong kalinisan. Huang Xiang, ngayong araw hayagan akong iniinsulto ni Yukinohe. Kung wala talagang mga nakatagong tao sa silid ko, ano ang gagawin mo? Huang Xiang, kung ako'y nagkamali tungkol sa Reyna, magpapatira pa ako dito at tatanggap ng 100 palo. Pipa, ang emperador ang magiging saksi. Ulap sa emperador, walang nakatagong tao. Yukinohe. Humiling ka ng tawad sa Reyna! Emperador, Kung susurin ang mga pangyayari, si Yukinohe ang may plano sa akin. Emperador, magpakita ka na. Lumabas ka sa kinaroroonan mo. Lumabas ka. Ang lingkod na babae Ling Xiaoxiao. Nakikipagtagpo po ako sa emperador. Bakit nandito ka? Nasaan si Prince Jin? Mukhang nabigo si Consor Ro. Bakit? Bakit mo ako pinagbibintangang nasa silid ko si Prince Jin? Consorto. Naglalaro ka ba sa harap ng emperador? Emperador? Hindi ko rin alam kung bakit nangyari ito. Ano ba talaga ang nangyari? Nakabantay ako sa pinto pero walang lumabas. Mahal na Reyna. Pinsan, Ayos ka lang ba? Bakit nakahandusay si Panyon sa labas? pinsan, may gustong sira ng aming pamilyang Lin? Kailangan nating ilipat siya. Delikado pero ligtas naman. Pasensya na kay Prince Jin, pinalampas ko siya sa butas ng aso. Mahal na hari, kung may masamang sinabi si Consort Yukino tungkol sa akin kanina, nangako siyang tatanggap ng parusa na sasampalin ang sarili ng 100 beses. Mahal na hari, nagkamali po ako. Maaari po ba ninyo akong patawarin? Patawarin ka? Consort Yukino, hayagan mong ininsulto ang Reyna. Sa utos ko. Ngayon din sampalin mo ang sarili mo sa labas ng palasyo ng 100 beses. Mahal na hari, ako po si... Consort Yukino, susuwain mo ba ang banal na utos? Wala po akong lakas ng loob na sumuway.
Consort Yukino, hindi ka pa ba kumakain? Bakit ang hilaw ng mga sampal mo? Mas lalo mong pahirapan ang sarili mo. Panyon. Kailangan kong dalhin kay Emperador ang aking sariling ginawang mga kakanin. Tara na. Masamang babae. Sa tamang panahon, pagsisisihan mo lahat ito. Mahal na hari, ang reyna ay paparating na. Bumaba ka na. Opo, Mahal na hari. Special na hawthorn cake ito ng Reyna Dowager. Subukan ninyo po. Hindi masama. Tikman mo rin. Ayoko ng matatamis. Jiwei, sa mga nagdaang taon dati wala akong tamang paghusga sa tao. May hiling ka ba? Bigyan mo ako ng pagkakataon. Bigyan ang inyong hari ng pagkakataon. Ipinapakita mo ba ang iyong puso sa akin? Kayo ang hari, ako ang reyna ninyo. Paano kita sisishin? Ikaw ang legal kong asawa. Nais ko makipag-ugnayan sa iyong puso. Mamayang gabi, hintayin ninyo ako. Plano mo ba akong ipagkatiwala sa iyong pagtulog? Bakit kaya napakabilis ng tibok ng puso ko? Mahal na hari, ako po'y unang hihingi ng paalam. Jiwei, sa pagkakataong ito, ako'y naging mapangmata sa iyo. Mula ngayon, doblehin ko ang aking pagmamahal sa iyo. Ang hari na nasa mataas na dako, unang beses humingi ng tawad sa akin. Sa aking mga gawa ako magpapatunay sa iyo. Paano mo ito patutunayan? Sa aking katawan ipapakita ko. Masakit ang baywang at likod ko. Sana mas gentle ka sa akin. Ako nais kong magpahinga ka ng matagal. Nakita kong pagod na pagod ka kagabi. Oh. Tulungan mo akong magbihis. Mamayang gabi, hintayin mo ako. Madam, hindi po pwedeng gawin iyan. Regalo po ito mula sa Emperador. Nakitulog ko na naman ang Emperador kay Emperatrice. Huwag nating pahintulutang magbuntis siya. Madam, sa puntong ito, wala na tayong choice kundi kumilos. Alisin natin ang Emperatrice. Tama, patayin natin siya. Magkakaroon ako ng chance maging Emperatrice. Magagawa nating pukawin ang lason sa kanya. Magpadala tayo ng tao sa kanya. Opo, madam. Noon, tanging si Lin Jiwei ang nakalunas. 2 linggo siyang koma. Kung maalala niya ang mga pangyayari, mawawala na ako ng pwesto. Reyna. Parang nakita ko na siya saan man. Panyon yung katulong kanina, taga-palasyo ba siya?
Reyna, Bakit ngayon pa sumasakit? Di dapat lumakas ang dating kamalayan. Imposible. Reyna, ayos pa po ba kayo? Lason pala ito mula sa kulam. Akala ko dati pa may kamalayan. Naging kampante ako. Nairita ng insenso ang dating lason. Reyna, tatawagin ko po ang manggagamot. Walang saysay yun. Lason ng kulam ang nakapasok. Kailangan ng 100 taong Snow Lotus ng Tianshan. Yan lang ang makakapagpaalis ng lason. Reyna, magising po kayo. Oh. Reyna, hihingi ako ng tulong sa emperador. Hari ginseng soup ito mula sa imperial na manggagamot pansamantalang mapananatili ang buhay ng Reyna. Pakibuka ang iyong bibig. Ang Reyna ay nilason ng salamang katanging Snow Lotus ng Tianshan ang lunas. Nakahanap na ba kayo ng Snow Lotus ng Tianshan? Pagpaumanhin po, Hari. Hinanap ko ang buong kabisera, ngunit walang nakuhang Snow Lotus. Isang grupo ng mga walang silbi. Matagal ko kayong pinagtanggol at inalagaan. Ngunit wala pa rin kayong nagawa. Hari, pakitigil ang inyong galit. May paraan na ka bang masusuggestyon? Hari, Ing Reyna ay malamang... Hari, pakikontrolin ang inyong kalungkutan. Hari, huwag ninyong sisihin ang manggagamot. Ang inyong asawa ay tanggap na ang tadhana. Reyna, sabihin mo sa akin, wala na bang ibang paraan? Hindi. Subukan ko ang lahat ng posibleng paraan. Para lang sa iyo. Hari, meron akong naisip na solusyon. Sabihin mo agad. Sa kasalukuyang plano, ang dugo lamang ang tanging lunas sa sakit ng buto. Huwag po, Emperador. Huwag ninyong isakripisyo. Hindi ayokong saktan ka sa harap ko. Ihanda ang espada! Emperador. Reyna, doktor, nawalan na naman siya ng malay, hey. Emperador, lason ng bulate ay umabot na sa puso. 1 oras na lang ang natitira. Ang Reyna, baaring... May makakaligtas pa ba sa kanya? Magbibigay ako ng malaking gantimpala. May ulat ako, Emperador, si Prinsipe Jin ay may paraan daw para mailigtas ang Reyna. Magmadali. Tawagin si Prinsipe Jin. Nakikita ko ang inyong kamahalan. Ang aking kapatid ay nakahanap ng Snow Lotus ng Tianshan. Ang tirahan ng Snow Lotus ng Tianshan ay lubhang mapanganib. Buong puso po ninyong iniligtas ang Reyna. Pagdaliin ninyo ang paggawa ng gamot. Prinsipe Jin, paano ninyo nalaman na kailangan ko ang Snow Lotus ng Tianshan? Nang pumunta ang kapatid ko sa palasyo, nakasalubong niya si Pan Yun sa tabi ng Reyna. Nakita niyang nagpanik kaya tinanong niya at nalamang nalason muli ang Reyna. Walang oras para mag-report sa inyo. Dali-dali siyang naghanap pagkalabas ng palasyo. Tama po ang inyong sinabi, mahal na hari. Kailangan ng painumin ng gamot ang Reyna. Mahal na hari, bumubuti na ang kulay ng mukha ng Reyna. Gigising siya sa loob ng 3 araw. Nagtagumpay si Prinsipe Jin ngayon. Bibigyan kita ng gantimpala. Aalis na po kami, mahal na hari. Mahal na Hari, bakit ninyo inililigtas ang lahat? Nagsasakripisyo kayo. 2 dahilan. Una, para sa pagkakaibigan natin noon. Pangalawa, para sa suporta ng pamilyang Lin. Sa panahong iyon, hindi na ako kawawa at hindi na kayo makakapagsamantala. Jiwei, magtiis ka muna, ang kaharian at ikaw, pareho kong kailangan. Reyna, ano ang nararamdaman mo? Ang lason sa katawan ko ay halos nawala na. Kailan ka nilason? Bakit parehong lason?
Hindi nagka-atake si Yukino. Karaniwang unang taon pantay ko ako taon bago magdulot ng atak. Harry, nakagising ka rin. Bakit nandito ka? Nasaan ang Reyna? Mula nang mahimatay ka, 2 linggo na siyang nawawala. Nalisan na ang lason mo. Si Yukino ang nagsakripisyo para ilipat ito sa kanya. Ano ang kalagayan? Kailangan natin kausapin si Yukino. Emperador, dumating ka rin. Namimiss na kita. Narito na ako kamakailan. May bagong pabango mula kanluran. Para sa iyo. Pakiramdam, ano masasabi mo? Handog mula sa Emperador, syempre maganda ito. Wala kang lason. Ang inyong kamahalan. Talagang ako ang nagligtas sa inyo. Ang Imperatrice ba'y may sinabi sa inyo? Ang Emperatrice ang tunay na nagligtas sa akin. Ang pabangong nagpapalabas ng kanyang lason, ito rin ay mula sa inyo. Po, ayaw sa akin ng Imperatrice. Alam naman ninyo ito. Sabi ninyo may lason kayo. Bakit hindi ito umeepekto kahit amuyin ninyo? Binigyan kita ng pagkakataon. Simula na ngayon, si Consort Shue ay ipinagbabawal habang buhay sa palasyo. Popo. Dala ni Prince Jean ang bihirang Snow Lotus sa palagay ko. Anong posisyon ang nararapat sa kanya? Ang inyong kamahalan kayo na ang bahala sa estado hindi ako makikialam. Dahil sa pagligtas niya sa inyo, bigyan natin ng simpleng posisyon. Po, nagsiselos ho ba kayo? Lumalaki na ang iyong apok. Ako binabati ko ang inang Reyna. Kamakailan ang kagalang-galang ay tila malapit na sa Reyna. Lagi ninyong sinasabi na gusto ninyo ng apo. Hindi mo nauunawaan. Nakamit ng mga Lin ang tagumpay, ngunit ayaw pang bumalik mahal na hari. Baka nagbabalak sila ng paghihimagsik. Ang usaping ito ay walang kinalaman sa Reyna. May kinalaman man o wala, hindi dapat siya magbuntis ngayon. Anak ko, para sa kapakanan mo ito. Pasok ka na. Mahal na hari, narito ang inang Reyna. Tunay ngang kamangha-mangha ang ganda. Salamat po, inang Reyna. Ano kaya ang nangyari sa akin? Poong Reyna, di darating ang hari na sa bagong tinanghal na konsortye siya. Siya ang hari. Libu-libong magaganda sa palasyo. Dapat noon ko pa naisip, huwag magpakain sa pangarap sa kanya. Poong Reyna, paparusahan ba natin siya? Panyon, tandaan mo ito. Kung hindi ako gagantihan, hindi rin ako gaganti. Ngunit kung ako'y apihin, gagantihan ko ng 100 beses. Pinadala ka ng Reyna Dowager para alagaan ako. Alam mo ba kung paano mag-alaga? Nauunawaan ko po. Gusto mo bang maglingkod sa akin? Ikaw ay hindi karapat-dapat sa pribilehiyong ito. Sukang-suka ako sa pagiging tinuturuan. Kahit pa mismo ang Reyna Dowager! Emperador, ilang taon na kitang minamahal kaya pinili ng Reyna Dowager na mag-alaga sa iyo. Huwag mong ako mintindihin ng mali. Sa puso ko, tanging ang Emperatrice. Hindi kita gagalawin kailanman. Ngunit sa tapat mong pagmamahal, maglingkod ka ng nakaluhod.
Emperatrice, ang kahihiyan ngayong araw ay sa iyong lahat. Prinsesa Ye, kahit anong pampagana ang gamitin niya, ang emperador ay 3 araw nang pumupunta sa kanya. Panyon, mag-ingat ka sa pagdadaing. Prinsesa Lin, ikinalulungkot ko ang pagpapabaya sa iyo. Puro na lang si Prinsesa Ye ang dinadalaw ng emperador. Panyon, lalong nawawala sa lugar ang mga salita mo. Dapat turuan ng Emperatrice. Ang mga bastos na tulad nito o kaya ako na ang bahala. Matapat lang si Panyon. Mula pa noon, anong masama doon? Dumating ang Reyna Dowager. Ang kapal mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang? Hinamak mo si Concubina Ye? Tawagin ang mga gwardya. Ikulong si Panyon sa presinto. Subukan nilang gawin habang nakatingin ako. Kay lakas ng loob mo. Lalaban ka ba sa kagustuhan ko? Matigasan ka ba sa harap ng lahat? Inang Reyna, dapat pairali ng katwiran. Hindi ako makapayag. Ikaw, Inang Reyna, kung ayaw pumayag ng Reyna, ako na ang bahalang ipakulong. Si Panyon sa presinto. Concubina, taong akin siya. Wala kang karapatang makialam. walang galang. Nais ka lang tulungan ni Concubina Ye. Bakit hindi mo maintindihan? Dali, tawagin ang mga tauhan. Hulihin si Panyon. Wala kayong magagawa habang nandito ako. Ingat kayo sa pilak na karayom ko. Baka hindi na kayo makalakad pagkatapos. Ikaw. Narito na ang emperador. Magsiurong kayong mga bastos. Ang Reyna ay nanghimagsik. At ako pa ang tinakot niya. Sa araw na ito mismo, bubuwagin ko ang kanyang pagiging Reyna. Itinatag ang Reyna ng kanyang kamag-anak, ang emperador. Hindi ko kailanman maaaring alisin ang Reyna. Ngayon pa lang, wala siyang galang sa akin. Bukas, baka lumaban na sa emperador. Ang kapal ng mukhang ito, ang Reyna, hindi ko siya patatawarin. Dinungisan mo ang dangal ni Noble Ye. Dapat kayong parusahan ng magkasama. Tingnan natin sino makakakuha kay Panyon. Daanan mo na kayo sa akin. Ang Reyna Dowager. Bakit kayo makikipag-away sa Reyna dahil lang sa isang hamak na alila? Hayaan nyo na po sa akin ito. Maaari. Gawin mo ang sabi ni Noble Ye. Ikaw na ang bahala. Ang emperador. Ang kagalang-galang na Reyna, huwag na po kayong sumuway sa emperador. Kukunin ko na po ang tao. Mahal na Reyna, ako mismo ang sasama kay Noble Ye. Huwag kayong mag-alala, ako ang gagabay. Walang galang na tao, mga gwardya, hulihin ang Reyna. Inang Reyna, ako mismo ang mag-aaral ng batas kay Noble Ye. Panyon, ikaw. Inang Reyna, ayokong maging pabigat sa inyo. Inang Reyna, sana noon pa ako nagpakahinahon. Mauna na po ako. Anak na prinsipe, para sa ikabubuti mo ang lahat ng ito. Magdesisyon ka na agad. Nagtaksil si Linjiang. Posible ba yun? Ito'y mula sa pinakamalapit na tauhan ni Linjiang na nakasulat ng kanyang kamay. Kung tunay na tapat siya, bakit hindi siya bumalik? Inang Reyna tiyak may nakatagong dahilan. Naniniwala ako kay Linjiang. Ang salita ng emperador ay para ba kay emperatrice? Kailangan kitang paalalahanin. Mula noon pa man, nakamamatay sa hari ang pag-ibig. Emperatrice. Pinarusahan ko si Panyon para protektahan ka. Mula ngayon, huwag kang tututol sa Inang Reyna. Matutong sumunod ng buong puso. Kung hindi, Kaya ng kay Concubina Ye. Na naging masunurin kaya siya minahal ng lubos ng emperador. ikaw! Sa puso ko, ikaw lang ang nariyan. Sa mga susunod na araw, maiintindihan mo rin. Ara, patawarin ninyo po ako. Walang problema, umuwi muna kayo. Opo, Hara. Kayo rin, umuwi na. Nais kong maglakad ng mag-isa. Opo. Ito ay tungkol kay Prinsipe Jin. Ano ba talaga ang nangyari?
Tinawag ako ni Prinsipe Jin na nakaitim. Para saan? Narito ako para sabihin sa Hara. Ang pamilya Lin, maaring magkaroon ng malaking problema. Ang pamilya Lin... Imposible yon. Ang kapatid kong si Lin Jiang ay pinagkakatiwalaan ng hari. Iba na ang panahon ngayon. Nanalo si Lin Jiang sa digmaan sa hangganan, hindi siya makabalik. Pinaghihinala ng hari na siya'y maghihimagsik. Imposible yon. Pupunta ako sa hari. Huwag kang pumunta. Mawawalan ka ng proteksyon kung pumunta ka. Nais ka ng Reynang Dowager na patayin. Ngayon ang simula niyon. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Ano ang motibo mo? Shiwei. Magsanipuwersa na tayo. Nagbago ka na? Subukan mong sabihin, paano mo balak makipagtulungan? Ako ang pupunta sa hangganan para alamin ang sitwasyon. Kung hindi magtaksil si Lin Jiang, ang angkan ninyong Lin ang dapat kumalinga sa akin sa korte at itaas ang aking posisyon. Mabigat ang iyong katayuan. Kailangan mo pa rin ng proteksyon ng ministro. Ito'y pagbuo ng grupo para sa pansariling interes. Ngayon ay kinatatakutan na ako ng emperador. Nagseselos sa aking kakayahan at talino, binigyan lang ako ng walang kwentang posisyon. Kahit patayin nila ako balang araw, posible rin yun. Bigyan mo ako ng 3 araw para mag-isip. Bibigyan kita ng sagot. Makalipas ang 3 araw, ibigay mo ang sagot. Kalahating buwan nang hindi dumalaw ang emperador sa iyong silid. Marahil ay nag-iisa at malungkot ka na. Madalas ko ring hikayatin ang emperador na dalawin ka ng mas madalas. Pero ayaw niyang banggitin ang tungkol sa iyo. Wala rin akong magagawa para tulungan ka. Mas dapat mong alalahanin ang sarili mo, concubine Ye. Kapag nawala na ang iyong kagandahan, sa tingin mo ba'y patuloy ka pa ring pahahalagahan ng emperador? Ang berkesa at sa ganda para mapansin ay hindi magtatagal. Sa edad mo na bilang emperatris, hindi na bagay ang magsuot ng bulaklak. Bagay ito sa akin. Yun, pumunta ka at pumitas ng bulaklak para sa akin. Kahit ang tagal ko nang nagtuturo sa'yo, natusok ka pa rin ng tinik ng bulaklak na ito. Ikaw. Ganito mo ba laging tratuhin si Panyon? Inang Reyna, paumanhin po naway patawarin ninyo ako. Sinusunod ko lang ang utos ng Inang Reyna. Inang Reyna, ano po ang ibig sabihin nito? Tingnan ninyo ang mga sugat sa kamay ni Panyon. Ang ginawa niya ba'y pinahintulutan ng Inang Reyna? Inang Reyna, huwag ninyong lapastanganin ang Inang Reyna. Dapat mong ingatan ang iyong mga salita at gawa. Hari, kayo na po ang magpasiya kung anong parusa sa akin. Ikaw, Inang Reyna, ipagpaumanhin ninyo po, isasabit ko na lang po ang bulaklak. Inang Reyna, kayo po... Simula ngayon, ikaw ay may curfew sa loob ng 1 buwan. Ang mahal na hari, pwede po bang sandali pa kayong manatili? Kailangan kong tapusin ang mga dokumento. Mauna na ako. Po, pakihugasan po ang inyong mga kamay. Maaari ba namang ako pa ang nagnanais mawalan ng pagtingin ng emperador? Nais mong bumalik sa reyna ano? Hindi ko po balak yun, ha? Nawala ang aking hikaw na perlas. Ikaw ang kumuha nito sigurado. Hindi ako nagnakaw. Mali kayo, hindi ako magnanakaw. Tulong, may tao dito. Wala akong kasalanan. Hindi ako kriminal. Hindi ako nagnakaw. Hindi ako. Pakawalan niyo po ako. Hindi ako ang may sala. Wala akong ginawa. Hahamon ka pa ba? Hilahin niyo siya.
Para maghanap sa harap ng lahat. Opo, Wala akong ninakaw. Pakawaan niyo po ako. Reyna, dahil sa'yo ako pinabayaan ng emperador. Ang galit kong ito ay sasambulat lahat kay Panyun. Panyun? Kung aaminin mong ninakaw mo ang aking gamit, hindi kita parurusahan. Hindi ako magnanakaw. Bilang alila ng emperatrice na nagsisilbi, paano ako makagawa ng pagnanakaw? Isang traidor na taksil ang nagbalik ng sama. Halughugin lahat. Tingnan ninyong lahat. Ang bunga ng pagmamalabis sa akin. ang iyong kamahalan. Walang nakuhang hikaw kay Panyun. Kanina pa kayo nangakong nanalo sa akin. May makakapigil ba? Sampalin ng 100 beses. Aray. Hindi. Tama na po. Sampalin pag namatay, itapon sa libingan ng mga dukha. Huwag magpadalos-dalos. May nangyari ba kay Panyun? Gaya ng hinala ninyo kamahalan, ayon kay Consorte, nagnakaw si Panyun ng gamit ipinapalo siya ng 100 beses. Ano ang nangyayari? Tumigil. Humiwalay kayo. Hindi magpapatawad ang aking mga karayom. Kung magpapatuloy pa kayo, baka maging bastos na ako sa inyo. Hanggat hindi ako inaapi ng tao, hindi ko rin sila gagawa ng masama. Kayo ang nagtulak sa akin sa ganitong kalagayan. Aminado na ako sa pagkakamali. Poong mahal, kung papatuloyin niyong bugbugin, paano ko ito ipapaliwanag sa Reyna? Gaano ba talaga ang halaga ng buhay ng isang hamak na katulong? Malapit nang mapaalis ang Reyna, ano pa ang kinatatakutan ninyo? Tumulong kayo. Sige, hampasin mo. Hampasing mabuti. Tumigil na kayo! Reyna, pinagbabawalang lumabas ngunit sumuway ka pa sa utos ng hari? Talagang walang takot sa kamatayan. Sa tingin ko ikaw ang tunay na walang takot. Anong balak mong gawin? Ako'y pinagkalooban ng titulo ng emperadora. Ako rin ang reyna na itinalaga ng emperador. Tigilan mo yan. Inyong kamahalan, papatayin po kami ng Reyna. Reyna, anong ginawa mo sa kanya? Wala akong ginawa, binigyan ko lang siya ng bagong paraan para hindi na siya makatayo. Reyna, Bitawan mo. Kung hindi mo siya pinigilan, hindi sana namatay si Panyun. Papatayin ko ang babaeng may lason. Reyna. May tao ba dito? Dalhin ang babaeng ito sa Cold Palace. Lenggong. Hayaan siyang mamatay sa kalayaan. Panyun. Jiwe. Nanaginip ka na naman ng masama. Ako ay nagpalipat na kay Lady sa Cold Palace. Panyun. Makakatulog ka na ng mahimbing. Magpahinga ka. Patay na ang taong iyon. Anong saysay ng pakitang tao mong ito? Reyna, malalaman mo rin ang katotohanan. Ginagawa ko ito para maprotektahan ka. Ako ay nag-alis ng iyong pagkulong. Magpahinga. Pahinga ka ng maayos. Xiao Yu.
Pasa mo ang jade pendant na ito kay Prince Jin. Opo. Babalakin ni Dowager na paalisin ang Reyna. Hindi na tayo pwedeng maghintay ng kamatayan. May pag-uulat po ako sa inyong kamahalan si Linjiang ay nagtaksil at sumuko na sa kalaban. Dapat niyong alisin sa pwesto ang Reyna. Tama nga po, hindi karapat dapat maging reyna ikulong na sa malamig na palasyo. Pag-aralan muna nating mabuti ang kaso ni Linjiang. Pinagkakampihan ninyo ang reyna. At ngayon, ay lalaban pa ba kayo sa hari? Ang inyong kamahalan. Ipalabas na ngayon ang kautusan ng pag-aalis sa Reyna. Ako ang nag-iisang anak ng langit reyna Dowager. Wala kang karapatang manghimasok sa estado. May tao ba dyan? Tawagin ang Reyna para sa proclamation. Opo. Handa na ang karwahe. Lumabas na ng palasyo ang Reyna. Magpadala agad ng mga tauhan para hanapin siya. Huwag ninyong kalimutan, ingatan ninyo ang reyna ng walang gasgas. Ang inyong kamahalan. Ang inyong kamahalan. Ano ba ang ginagawa ninyo? Karwahe ito ng hari. May lakas ka bang pigilan ito? Tingnan ninyong mabuti. Ang inyong kamahalan. Buksan. Aray. Aray. Jiwei, nadala mo ba ang sagisag ng hukbo? Sagisag ng hukbo, plano pala ito para ako'y iligaw. Para lang pala sa sagisag ng hukbo. Ang kailangan ko ay hindi lang ang sagisag ng hukbo. Hindi sapat ang ganitong pilak na karayom para saktan ako. Nakita mo ba ang kahina-hinalang tao na umalis ng kastilyo? Nakita ko ang kamahalan na Prinsipe Jin. Pumunta siya sa labas ng lungsod. Prinsipe Jin, delikado, bilisan nyo. Buksan ang mga pintuang bayan. Hinaharap ng prinsipe. Magmadali! Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka pa, ihahagis ko ang sagisag ng hukbo. Halika rito, itatapon ko ang command seal. Huwag gagalaw ang lahat! Lin Jiwei, Prinsipe Jin, tunay kang hindi pangkaraniwan. Nalason ka na, huli na ang lahat. Hindi ka kalaban sa akin. ayaw makinig ng payo. Mukhang wala na akong choice kundi alisin ka. Kung papatayin mo ako, ati, mawawala ang antidote magpakailanman. Maganda ka na. Jiwei. Aray. Emperador. Huwag lalapit! Isang hakbang pa at papatayin ko siya. Prinsipe Jin, kung papatayin mo ang Emperatrice, ang inyong emperador, hindi ko ito palalampasin. Hindi mo maprotektahan ang sariling babae? Walang kwenta, sugod, lusob, patayin si Murong Sun. Ako na ang bagong emperador. Emperador. Mahal na hari. Napakalalim talaga ng pagmamahal mo. Ako ang maghahatid sa inyo sa impyerno. Ha? Mahal na hari. Hari, magmadali na tayo. Mahal na hari, wala na siyang pag-asa. Mahal na hari. Takbo na. Mahal na hari. Huling-huli na kaming dumating, Inang Reyna. Patawarin ninyo ako. Bumalik na tayo sa palasyo, mahal na hari, mahal na hari. Gumising po kayo. Murong Zun. Tiyak na ililigtas kita.
Ako ang gagamot at pipigil ng dugo. Ikaw ay bantayan ang pintuan, walang papapasukin. Inang Reyna, tumawag na lang po tayo ng manggagamot. Hindi ako mapapanatag. Walang nakakaalam kung binili ni Prinsipe Jean ang mga doktor. Tama po kayo, hindi ko papapasukin ng sinuman. Nabalitaan kong nasugatan ng emperador. Narito po ako para dumalaw. Pakisilip po niyo ako. Utos ng Emperatrice. Hindi pinapayagan ang sinumang walang kinalaman na pumasok. Ito ba'y paglapastangan sa akin? Nasugatan ng emperador. Kahit ang mga doktor ay hindi pinatawag ng Emperatrice. Ano ba talaga ang balak nila? Pinagagaling ng Emperatrice ang Emperador. Binibining Xunay, kayo po'y dapat bumalik na. Nais mo ba akong patayin ngayon? Ako'y papasok sa loohan. Dumating na ang Reyna Dowager. Reyna Dowager. Nasugatan ng emperador. Kahit ang mga doktor ay hindi pinatawag ng Emperatrice. Hindi ba't ito'y pagbabanta sa kanyang buhay? Isang malaking kapalaluan. Kung may mangyari man sa emperador, kayo ang mananagot. Murongzon, hindi kita patatawarin sa kamatayan. Narinig mo ba? Reyna Dowager, pinagagaling ng Emperatrice ang Emperador. Hindi na siya ang Emperatrice. Huwag mong kalimutan, ako ang Reyna Dowager. Kung hindi ka aalis agad, pupugutan kita ng ulo. Humayo ka sa aking daan. Emperador. Umalis ka. Anong nangyari? Hindi naman ito espesyal na araw. Bakit ka nagpapasalamat? Reyna, hinayaan mong sugatan ng emperador ng walang doktor. Nais mo ba siyang pahamakin? Lin Jiwei, lumuhod ka sa harap ko. Hindi ka na Reyna ngayon. Hanggat walang utos ang emperador, ako pa rin ang Reyna. Kailangang magpagaling ang emperador. Mabuti napakagaling mong magpakatigas. Sumasalungat ka na sa akin. Doktor, tingnan mo ang sugat ng emperador. Opo. Huwag kang mabahala. Mahal na Reyna. Ang doktor ng inahing Reyna hindi maglalagay sa Emperador sa panganib. Inahing Reyna. Huminto na ang pagdurugo ng emperador. Subalit hindi natin alam kung kailan siya gigising, walang kasiguraduhan. Ang iyong pagka-Reyna. Ako muna ang magtitiyak nito. Alagaan mo ng mabuti ang emperador. Kapag may nangyaring masama sa aking anak, ikaw ay sasamahan mo siya sa libingan. Lilinisan ko ng maayos ang emperador. Kung hindi magising ang emperador, mamamatay siya. Ginang opisyal 7 araw nang hindi nagigising ang emperador. Bakit hindi pa siya nagigising? Ang lahi ng hari ay baka magtanong muli dito. Gigising din siya. Hindi niya ako makakakuita ako pababayaan na ni Kinderek at kung mawawala ka, paano na ako? Isa akong ulila. Sa kakaibang lugar na ito na walang kakilala. Bago kita nakilala, akala ko'y sinwerte na ako sa awa ng langit. Reyna, hating gabi na. Mauna ka nang magpahinga. Lumabas ka. Bilisan mo. Prinsesa Yukino, narinig kong di ka gusto ng Emperador. Nasa listahan ka ng mga isasakripisyo. Ano ang gagawin ko? Kung hindi talaga gigising ang emperador, anong gagawin ko? Paano na? Huwag mag-alala ng opisyal. Kung tutulungan mo ang hari, hindi ka mapapahamak. Manatiling tiwasay at tatangkilikin ang kayamanan.
Salamat sa kabutihan ng hari. Ako ay titiyaking matutulungan ng hari upang maging pinakamakapangyarihan. Paalam na muna. Lin Jiwei. Tingnan natin kung paano mo ako lalabanan. 10 araw na, hindi pa rin nagigising ang emperador. Reyna, anong kasalanan ang iyong nagawa? Reyna Viuda, huwag po kayong mag-alala. Gigising na ang emperador mamayang gabi. Akala mo madadaya mo ako? Tridor na ang angkan ninyong Lin sa imperyo. Pinilit ka lang panatilihin ng emperador bilang Reyna. Tingnan natin ang mangyayari ngayong araw na ito. Sino pa ang magliligtas sa'yo? Maraming tagumpay ang aming angkan sa digmaan. Tapat kaming naglilingkod sa emperador. Kaya nga hindi kami pinawalang sala ng emperador, hindi kanya pinatanggal bilang Reyna. Tumahimik ka. Narito ang mga ebidensya. Wala nang pagtatakip sa katotohanan. Mabuti. Ipapakita ko po ang katotohanan. Sa loob ng harem na ito, sino ang tunay na nagnanais wasakin ng imperyo? Emperador, Lin Jiwei lang ang minamahal mo. Ako ay hindi mo na pinapansin. Kaya minaya ako na energy papaalam sa iyo. Naku, nahulog ako sa bitag. Jiang Xuenay, ang tapang mo. Susubukan mong patayin ng emperador? Ikaw ang may pakana ng lahat. Para lang mapahamak ako. Ipinakita mo ako sa Reyna Viuda. Reyna Viuda. Inang Reyna, ako po ay inosente. Ako ang Reyna. Ako ang tunay na Reyna. Tumahimik ka. Magdadahilan ka pa ba? Ang babae mong malupit ay karapat dapat mamatay. Tumawag ng mga gwardya. Opo. Ayaw akong mamatay bilang sakripisyo. Ayaw akong mamatay. Gigising ang emperador mamayang gabi. Ano ang sinasabi mo? Binabayaran mo ba ang emperador? Kasinungalingan yan. Ayon sa mga tauhan ni Prinsipe Jin, hindi na muling gigising ang emperador. Ngunit ako... Kahit mamatay man ako, isasama kita sa hukay. Paano mo nalaman si Jiang Xuanwo sapagkat kipa'y nagbabalak pumatay sa emperador? Matagal ko na siyang pinapatanod ng mga lihim kong tauhan. At nahuli namin, siya ay may connection kay Prinsipe Jin. Matalino ka pala. Ang iyong posisyon bilang Reyna ay ligtas na ngayon. Inang Reyna, emergency po. Nagrebelde si Prinsipe Jin kasama ng kanyang hukbo. Paparating na sila sa Hall of Mental Cultivation. Mukhang matagal nang nagpaplano ng paghihimagsik si Prinsipe Jin. Nasa panganib ang emperador. Buti na lang nakarating ako ng maaga. Binibining tagapangasiwa. Anong nangyari? Si Prince Jing ay naghimagsik na. Malapit na siyang sumalakay dito. Tulungan niyo po ako agad. Huli na ang lahat. Ako ang nagbigay ng lason sa emperador. Reyna, wala na tayong magagawa. Sa huli, ang trono ay mapapa sa akin. Shang Guanjing, hindi ka karapat-dapat sa tronong ito. Naipahayag na ang banal na utos. Ako, ang bagong emperador na. Shang Guanjin. Tan, gusto mo talagang maging hari ng mag-isa? Hindi ka natatakot magising ang emperador at managot sa kasalanan? Hindi siya magigising. Ang babaeng kasama niya, ako ang nag-ayos ng lahat. Ngayon ako ang emperador. Gawa-gawa mo lang yan. Huwag mong kalimutan, hawak ko pa ang simbolo ng kapangyarihan. Tumigil kayo. Sino kayo?
Buksan niyo ang mga pintuan. Saklolo kami para kay Prince Jin. Prince Jin, magmadali kayo. Patayin sila. Sumugod na kayo. Jiwei, ngayon din sisirain ko ang iyong dangal. Sa akin na ang kapangyarihan. Hari. Papatayin kita. Murong zunag. Panginoon, nahuli ang pagliligtas ko. Hari, patawarin ninyo ako. Ubo. Si Shang Guanjin ay bababa sa ranggo at ipapadala sa Ningguta. Hinding-hindi na makabalik sa kabisera. Ayokong mapunta sa Ningguta, pakamatayin mo ako. Hindi kita papatayin. Bubuhayin kitang nagdurusa magpakailanman. Patayin mo na ako. Pakiusap, patayin mo ako. Jiwei. 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 Maligayang bati binibini. Jiwei, may anak na tayo. Anak? Totoo ba? Siyempre totoo. Mapaglalalangan kaya kita nito. Anong nangyari? May nararamdaman ka ba? Hindi, medyo nahihilo lang po ako. Pekto lang ng pagbubuntis. Magsilayas kayong lahat. May isang bagay ako na nais kong sabihin sa'yo. Ano ba yan ang misteryoso mo? Ang sinabi mo nang ako'y nasa koma. Narinig ko lahat. Alam niya na hindi ako taga-mundo na ito. Anong gagawin ko? Marami akong asawa sa harem. Palalayain ko ang harem ko para sa iyo. Ikaw lang ang mamahalin ko. Sinabi ko na sa iyo. Nais kong mabuhay ng matagal kasama ka. Magkasama tayo magpakailanman. Nais kong makuha ang puso mo. Hanggang pagtanday magkasama tayo. Subukan mong habulin ako. Dahan-dahan lang ang takbo. Subukan mong habulin ako. Lagi mo bang ginagawa ito para sa mga bata? Kakakuha ko lang ng maliit na anak. Pahinga naman ako kahit konti. Pinauwi ko na ang harem para sa'yo. Ikaw naman para sa akin. Dagdagan mo pa sana ang ating anak. Nabalitaan ko kasi na ngayong araw may ministro nagregalo ng bagong dilag sa emperador. Galing pa raw sa Persia. Nanay ka na. Nagseselos ka pa rin? Ano ba?